Hindi ka makakatagal sa La Celestina kung mahina ang tuhod mo. Iyon ang unang itinuro ng amoy ng mamahaling alak, ng tunog ng baso na laging may halik ng yelo, at ng mga matang tumitingin sa iyo na parang ikaw ay bahagi lang ng dekorasyon. Sa loob ng restaurant, ang mga ilaw ay laging tama ang bagsak sa mga pilato at sa mga mukha ng may pera. Pero sa likod ng kusina, sa pagitan ng singaw ng sabaw at kalansing ng trays, doon naglalaho ang sinuman na walang pangarap na mas matindi sa pagod. Si Tomas Elcano, 27, ay isa sa mga taong natutong tumayo ng tuwid kahit nanginginig ang loob. May suot siyang puting polo na laging plansyado, hindi dahil may oras siya, kundi dahil iyon na lang ang natitira niyang dignidad. Sa kaliwang dibdib, may maliit na name tag, Tomas. Sa likod, may mga pasanang pagod at araw-araw na pagbitbit ng kung ano-anong hindi lang tray, kundi responsibilidad. Bago siya pumasok sa shift, dumaan muna siya sa maliit na locker area. Sinilip ang lumang cellphone at binasa ang text na ilang ulit na niyang binabalikan. Mikael, Kuya, may bayarin sa school bukas. Kahit partial lang, pasensya na. Huminga siya ng malalim. Hindi niya kayang isagot ang oo ng hindi sigurado. At hindi rin niya kayang isagot ang hindi. Kaya ang itinipe niya, tulad ng madalas, "Sige, gagawan ko ng paraan. Kumain ka na." Bago pa man sumagot ang kapatid, narinig niya ang boses na parang kutsilyong mahingiting nakabalot. Ang head waiter na si Garrick Montalban. "Uy, Elcano!" Tawag ni Garrick habang inaayos ang cuff ng uniform niya na parang may rampa sa pagitan ng kusina at dining hall. "Maaga ka? Takot ka bang maagawan ng tip?" Hindi sumagot si Tomas. Sanay na siya. Sa mga taong tulad ni Garrick, kahit katahimikan mo gagawin nilang insulto. Lumapit si Nina Cruz, pastry chef na may hawak na maliit na container ng brownies. Hindi siya maingay na tao, pero sa tingin pa lang niya, parang sinasabil andito lang ako. Tinapik niya ng bahagya ang braso ni Tomas. "May kape ka pa?" Bulong ni Nina. "Meron," sagot ni Tomas, pilit numiti. "Ikaw, kumain ka na?" "Wala pa, pero okay lang." Napatigil siya, saka tumingin sa mata ni Tomas. "Mukha ka na namang kulang sa tulog." "Okay lang," ulit ni Tomas, kahit alam niyang halatang kasinungalingan iyon. Sa totoo lang, dalawa ang dahilan kung bakit halos hindi siya natutulog. Si Erlinda, ang nanay niyang may maintenance, at ang utang na parang multong laging nasa likod niyang pinto nila. Bago siya pumasok sa La Celestina noong nakaraang taon, working student siya sa isang kolehiyo sa Maynila. Maraming pangarap. Gusto niyang magtapos ng HRM para hindi na siyang server lang. Gusto niyang maging manager. Gusto niyang magkaroon ng diploma na pwedeng ipakita kay Erlinda habang umiiyak sa tuwa. Pero nang lumala ang sakit ng nanay niya, nang magsimulang magkulang ang pambayad sa gamot at check-up, napilitan siyang huminto. "Anak, huwag mo nang itigil." Iyak ni Erlinda noon habang nakahiga sa lumang sofa na mas mukhang sugatan kaysa kasangkapan. At sa bawat bayarin na dumarating, sa bawat reseta na may kasamang presyo, lumapit ang mga taong hindi nagdadasal, nagkakalkula. Ang microloans, ang 5-6, ang mga text na may banta. Iyon ang dahilan kung bakit kapag ngumiti si Tomas sa customers, may kuunting punit sa sulok ng ngiti niya. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, nagsimula ang lunch service. Naging parang orkestra ang restaurant. Ang kusina ay drums, ang dining area ang mga violin at ang mga waiter ang mga tahimik na nota na dapat sakto ang pasok. "Tomas, table 7. Utos ni Garrick sabay turo sa isang grupo ng 3 may edad na babae na tila sanay mag-utos kahit sa hangin. "Huwag kang magkakamali, hindi ito karinderya." "Opo," sagot ni Tomas, kahit may kurot sa dibdib. Lumapit siya sa table 7, dala ang menu at inabot ang pinakamahusay niyang boses. Yung boses na may respeto kahit hindi siya nire-respeto. "Good afternoon po, ma'am. Welcome to La Celestina. May I recommend our house specialties?" Ano ba yung recommended na yan? Putol ng isa, si Ma'am Cora ayon sa reservation. "Gutom kami, baka mamaya malabo pa yung menu nyo." Mumiti pa rin si Tomas. "Opo ma'am, kung gusto nyo po, pwede ko kayong tulungan pumili depende sa preference." "Preference?
Ang preference ko mabilis. Singal ni Ma'am Cora sabay tapik sa mesa. Narinig ni Tomas ang tawa ni Garrick sa di kalayuan. Parang tuwang-tuwa na may nahihirapan. Pero may ibang customers na iba madhato. May isang pamilya sa table 3 na may batang babae na hindi mapakali, si Leah. Nang maihain ni Tomas ang pagkain, napansin niyang nalaglagaw kutsara ng bata. "Ay," sabi ni Tomas, agad yumuko. "Miss Leah, kuha tayo ng bago." Tumingin sa kanya ang bata. Nakangiti. "Kuya, ikaw po mabait. Si Kuya Garrick lagi pong masungit." Napatigil si Tomas sandali. Napatawa ng mahina. "Shh! Baka marinig niya." Biro niya. Tumawa rin ang nanay ng bata, si Mrs. Rina Azuelo, at biglang gumaan kahit paano ang araw ni Tomas. Ang ganitong maliliik na sandali ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Dahil may mga taong hindi katitingan bilang kasangkapan, kundi bilang tao. Pagdating ng hapon, nagkaroon ng kaunting lull. Dumiretso si Tomas sa gilid ng dining hall para mag-refill ng tubig sa pitchers. Doon niya napansin ang matandang parokyano sa table 12. Isang mesa sa medyo tahimik na bahagi, malapit sa bintana. Mukha siyang ugod-ugod, payat ang braso. Medyo nanginginig ang kamay habang binubuksan ang menu. Simple lang ang polo, walang alahas, maliban sa lumang relo na parang ilang dekada nang kasama niya. Sa unang tingin, iisipin mong isa lang siyang karaniwang matanda na napadaan. Pero may kakaiba. Hindi siya yung tipong nalilito o takot sa mamahaling lugar. Parang sanay siya sa mas mamahaling bagay, pero piniling magmukhang ordinaryo. Lumapit si Tomas, mahinahon, dala ang menu at isang basong tubig. "Good afternoon po, sir," sabi niya. "First time niyo po ba dito?" Tumingin ng matanda. Malinaw ang mga mata. Hindi malabo, hindi lutang, kundi talim na parang may binabasa sa loob mo. "Hindi," sagot niya. Mabagal pero buo ang boses. Pangalawa. "Opo," sagot ni Tomas. "May gusto po ba kayong subukan, Tajay? May soup of the day po kami." "Noodles," putol ng matanda. "Simpleng noodles lang." Napangiti pa rin si Tomas ng kaunti. "Opo, sir. May ramen bowl po kami pero may mas simple rin po na noodle soup. Gusto niyo pong mild lang o medyo spicy?" "Mild," sagot ng matanda. "At tubig lang." "Opo. I'll make sure po na maayos." Habang naglalakad sa pabalik, napansin niya ang iba pang staff na parang nagtitinginan. Sa restaurant na ito, ang simple ay halos insulto. Marami ang gustong magpakitang gilas, pero si Tomas hindi niya hunisgahan. Sa mata niya, ang taong pumipili ng simple ay maaaring may dahilan o may mundo na hindi na kailangang patunayan. Sa kusina, sinalubong siya ni Chef Antero. Hindi pa niya mentor pero kilala na sa kitchen. At ng line cook na si Paulo Venturina. "Table 12, noodle soup, mild," sabi ni Tomas. "Ramen ba?" tanong ni Paulo. "Yung simple, yung mas light." Nagtaas ng kilay si Paulo. "Dito? Simple?" "Hayaan mo," singit ni Ninya na biglang dumaan at narinig ang usapan. "Hindi lahat kailangan ng truffle oil para matawag na pagkain." Napangiti si Tomas sa suporta. "Salamat, Kia," bulong niya kay Ninya. Pagbalik niya sa table 12, dala ang bowl ng noodle soup na mainit pa at umuusok. Maingat niyang ilapag. "Here you go po, sir. Mainit pa, ingat lang po." Tinignan ng matanda ang pagkain, saka tumingin muli sa Tomas. "Ikaw?" biglang tanong ng matanda. "Matagal ka na rito?" "1 taon po," sagot ni Tomas. "Bago nito po, nag-aaral ako. Pero huminto." "Bakit?" tanong ng matanda, diretsahan. Hindi sanay si Tomas na tinatanong ng ganito, lalo na ng customer. Pero may kabutihan sa tono ng matanda. Hindi tsismoso, hindi mapanghusga. Parang taong gusto lang umintindi. "Nagsakit ang nanay ko po," sagot ni Tomas, mahina. "Ako po na yung sumalo." Tumanggo ang matanda, dahan-dahan. "Mabigat." "Opo," sagot ni Tomas, pilit ngumiti ulit. "Pero kinakaya." May sandaling katahimikan. Sa labas ng bintana, dumaan ang mga sasakyan. Parang walang pakialam sa bigat ng buhay ng tao sa loob. Bago magsimulang kumain ng matanda, nagsalita siya ulit. "Maraming tao rito, hindi marunong tumingin sa kapwa." Napatingin si Tomas sa paligid.
Sa di kalayuan, nakita niya si Garrick na nagbubulong kay Cresta Yusay, ang HR supervisor na minsang sumilip sa dining hall para mag-audit, pero mas halatang nagbabantay ng chismis. Ganun po talaga minsan, sagot ni Tomas, maingat. Pero trabaho lang po. Hindi lang trabaho ang pagiging tao, sagot ng matanda. Hindi na nakasagot si Tomas, parang may tumama sa dibdib niya. Hindi masakit, pero totoo. Bago siya lumayo, narinig niya ang boses ni Garrick mula sa likod. Elcano, huwag kang magtagal sa mesa ng customer. Hindi ka bayad sa kwentuhan. Tumigil si Tomas. Humarap kay Garrick. Pasensya na sir. Tinitingnan ko lang po kung okay. Okay. Singhal ni Garrick. Kung gusto mong maging santo, sa simbahan ka. Dito, bilis. Naintindihan mo? Opo, sagot ni Tomas. Lunok sa pride. Pagbalik niya sa station, kumalabog ang cellphone niya sa bulsa. Isang unknown number. Alam na niya kung sino bago pa niya buksan. Unknown. Tomas, Juna, mamayang gabi, may tao ako dyan. Huwag mong subukang magtago. Namlamig ang kamay niya. Ang bigat sa dibdib bumilik na parang bato. Hindi ito tungkol sa pagiging mabait lang. Ito'y tungkol sa pananatiling buhay. Sa kabilang dulo ng dining hall, nakita niyang tahimik na kumakain si Mang Severo. Hindi pa niya alam ang pangalan. Dahan-dahan, parang sinisipsip ang init hindi lang ng sabaw, kundi ng katahimikan. May sandaling naisip ni Tomas. Kung alam lang ng mundong ito kung gaano kahirap maging mahinahon. Humingaya ng malalim, inayos ang apron, at muling sinuot ang ngiting kailangan niyang isuot araw-araw. Ang ngiting nagsasabing kaya pa, kahit sa loob ay halos hindi na. At sa gabing iyon, habang papalapit ang closing at habang papalapit din ang mga taong maniningil ng utang sa labas ng buhay ni Tomas, mas lalong bumigat ang hangin sa dibdib niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling galaw lang, isang reklamo, isang sigaw mula sa maling tao, pwedeng mawala ang lahat. Pero parang sadyang may mga gabi na hindi ka tinatanong kung handa ka. Bandang 7:00, bigla naging abala ulit ang La Celestina. May dumating na booking na tinatawag ni Garrick na VIP list. Mga taong may pangalan sa lungsod, may koneksyon, may kapangyarihang magpaalis ng empleyado sa isang text message. Lahat ng galaw niyo, malinis! Malakas na utos ni Garrick habang naglalakad sa gitna ng dining hall na parang may sariling spotlight. Walang sabit, walang palpak. Kung may mabasag, kayo magbabayad. Kung may mainis, kayo ang sisihin. Napatingin si Tomas sa station niya, saka sa mga kamay niyang bahagyan nanginginig. Naisip niya ang text na natanggap niya kanina. Mamayang gabi, may tao ako dyan. Parang may orasan sa likod ng ulo niya na patuloy na kumakatok. Sa kabilang dulo, nakaupo pa rin ang matanda sa table 12. Hindi nagmamadali, hindi nagpapa-impress. Tahimik lang na unuubos ang noodles, tila walang pakialam sa pagiging VIP ng mundo. Lumapit si Tomas, dala ang isang maliit na pitsyel ng tubig. Sir, refill po. Tumanggo ang matanda. Salamat. Habang nagbubuhos si Tomas, napansin niyang mas mahinahon ang matanda ngayon, pero pareho pa rin ang matalim na mata. Mukhang may mabigat ka, bighang sabi nito. Naputol si Tomas, napangiti lang ng pilit. Trabaho lang po sir, gabi kasi maraming tao. Hindi yan ang mabigat, sagot ng matanda, diretsahan. Pero ayos lang, hindi mo kailangan sabihin. Hindi na nakasagot si Tomas, tumanggo lang siya at bumalik sa station. Doon niya narinig ang bulong ni Garrick sa busboy na si Ramil Dazo, isang payat na binata na laging nakayuko, parang takot sa sariling anino. Ramil, sabi ni Garrick, bahagyang nakatagilid para hindi marinig ng iba. Bantayan mo si Elcano. Laging may ginagawa yan na hindi pasok sa standards. Kapag may nakita kang mali, sabihin mo agad sa akin. Nako, sir, nauutal si Ramil. Wala naman po siyang ginagawang masama. Biglang tumalim ang mata ni Garrick. Hindi kita tinatanong kung masama. Ang utos, bantayan. Gets? Lumunok si Ramil. Tumango. Opo, sir. Napansin iyon ni Tomas pero hindi niya pinansin. Lalo lang siyang mauubos kung papatulan niya si Garrick. Nag-focus na lang siya sa trabaho. Mag-serve, maglinis, mag-ayos, magpigil. Pero habang umaandar ang oras, napuno ang cashier area. May pila, may nagrereklamo, may nagmamadali. Isang waiter ang naubusan ng sukli. Isang customer ang may special request. Ang tunog ng pinggan at barya ay parang musika na nakakabingi.
Doon pumasok sa eksena ang lalaking hindi dapat pumasok, si Nestor Quijano. Hindi siya empleyado, hindi rin siya customer na nakaupo ng maayos. Naka-casual jacket, malinis tignan pero may galaw na sanay sa siksikan. Pumwesto siya malapit sa table 12, parang kunwari naghihintay ng tao. Napansin lang ni Tomas dahil may kakaibang likot sa mga mata nito. Yung tingin na laging tumatansya kung sino ang mahina, sino ang abala, sino ang madaling gulangan. Nakita ni Tomas na tumayo si Mang Severo para lumapit sa cashier, hawak ang maliit na bill folder. Medyo mabagal ang hakbang pero hindi pasuray. Habang umaandar ang matanda, umaligid si Nestor sa likod, parang anino. Mang Severo, muntik nang matawag ni Tomas ang matanda sa isip pero hindi pa niya alam ang pangalan nito. Ang alam lang, yung matanda. At sa sandaling iyon, biglang kumilos ang kamay ni Nestor. Isang mabilis na dukot. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa ng matanda. Sobrang bilis, sobrang linis, parang sanay na sanay. At dahil siksikan at maingay, walang nakapansin, maliban kay Tomas. Nang sandaling iyon, parang may bumasag sa laod niya. Hindi baso, kundi prinsipyo. Hindi niya kayang tumingin lang. Hindi niya kayang hayaan ang matanda na madagdagan pa ang bigat sa mundo. Hoy! Sigaw ni Tomas na palakas ng hindi niya sinasadya. Sir! Lumingon si Nestor. Sa mata nito, dumaan ang isang segundo ng gulat, saka biglang dagbago ang mukha, parang batang nahuli pero hindi susuko. Tumakbo ito patungo sa pintuan. Hindi nag-isip si Tomas. Iniwan niya ang tray, iniwan niya ang station. Hinabol niya si Nestor sa pagitan ng mga mesa habang may mga customers na napapatigil at napapatingin. Ano nangyayari? Sigaw ng isang babae. Hold up! Sigaw ng iba kahit hindi pa nila alam. Tumakbo si Nestor palabas pero sa may pintuan may nakausling standee at may guard na nakaharang sa malayo. Napansin ni Tomas ang kamay ni Nestor. Kitang-kita ang wallet na hawak nito. Isauli mo! Sigaw ni Tomas na hahabol. Huminto si Nestor sa tapat ng pinto, parang magbabanggaan. Biglang humarap ito kay Tomas at sa isang iglap, itinulak siya. Napaatras si Tomas, muntik na matumba, pero hindi siya bumitaw. Sa sobrang adrenaline, nararamdaman niyang umiinit ang ulo niya, hindi dahil galit sa tao, kundi dahil sa ideya na lagi na lang may nambibiktima. Wag! Sigaw ni Tomas at sinunggaban niya ang braso ni Nestor. Nagpumiglas si Nestor. Bitaw, wala kang karapatan. Karapatan ko to bilang tao. Rason ni Tomas na nanginginig ang boses. At sa sobrang puwersa ng pagpupumiglas ni Nestor, sa sobrang gulo ng sandali, kumalas ang kamay nito, tumaas ang wallet at halos lumipad. Habang bumabagsak ang wallet sa sahig, sabay ring umikod si Nestor at tila susundok pabalik. Doon na pumasok ang instinct ni Tomas. Isang suntok. Hindi ito yung suntok ng taong gustong manakit. Ito yung suntok ng taong gustong tumigil ang kaguluhan. Tumama ang kamao ni Tomas sa panga ni Nestor. Napaatras si Nestor bumangga sa gilid ng pinto at napasigaw ang mga tao. Diyos ko! Sigaw ng isang customer. May away! Sigaw ng iba. Sa gulo, may narinig si Tomas na boses na galit at masaya sa parehong paraan. Si Garrick. Ayan! Ayan na! Elcano! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Garrick habang papalapit. Mukhang nakakita ng pagkakataon. Dumating ang security guard na si Sergeant Palomo Vallejes. Matipuno, mabilis kumilos. Hinawakan niya si Tomas sa balikat, saka tinutukan si Nestor na hawak-hawak ang pisngi. Anong nangyayari dito? Natigas na tanong ni Sergeant Palomo. Magnanakaw po! Mabilis na sagot ni Tomas, sabay turo sa wallet na nasa sahig. Kinuha niya po wallet ni Sir. Sinuntok niya ako. Sigaw ni Nestor, nag-aartista ng sakit. Wala akong ginawa, bigla na lang niya akong inatake. Hindi totoo yun. Napalakas ang boses ni Tomas. Kita ko po siyang dumukot. Bago pa makapagsalita si Tomas ng buo, sumingit si Cresta Yusay, ang HR supervisor na tila laging nasa tamang lugar kapag may dapat siraan. Officer, mahinahon pero talimang tono ni Cresta. Employee po namin yan, si Tomas Elcano. May record po siyang pagiging mainitin ng ulo. Nanlaki ang mata ni Tomas. Ha?
Wala po akong record. Ano ka ba, Tomas? Pasimpleng singit ni Garrick. Kunwari nag-aalala pero halatang nanunulsol. Kanina pa kita sinasabihan, huwag kang mag-iskandalo. Tingnan mo noon, pinahiya mo tayo sa harap ng customers. Napatingin si Tomas kay Garrick, nanginginig ang labi. Sir, may ninakaw po. Yun po ang point. Yumuko si Sergeant Palomo. Kinuha ang wallet. Tumingin siya sa matanda na nakatayo na ngayon sa gilid. Hawak ang bill folder. Kalmado pero alerto. Sa inyo po ba to, sir? Tahimik na tumanggo ang matanda. Oo. May laman pa po? Tanong ni Sergeant Palomo. Binuksan ng matanda ang wallet. Sinipat. Nandito. Napabuntong hininga si Tomas. O diba? Sir, pasensya na po sa gulo pero... Teka, putol ni Cresta. Mabilis ang pagsingit. Kahit magnanakaw siya, hindi po reason yun para mankit ng customer sa loob ng establishment. May protocol po tayo. Customer? Napataas ang kilay ni Tomas. Hindi nga siya nakaupo, hindi siya umorder. Pero nasa loob siya. Sagot ni Garrick, parang may patalim sa dila. At sinuntok mo. Nestor, na parang naghihintay lang ng cue, biglang umiyak-iyak. Kakasuhan ko kayo. Wala akong ginawang masama. Wala kang ginawang masama. Hindi napigilan ni Tomas. Tumaas ang boses. Bakit mo kinuha wallet niya? Nagkatinginan ng ilang customers. May iba na halatang naniniwala kay Tomas. May iba na takot lang sa eskandalo. Sa ganitong lugar, ang gulo ay parang kasalanan kahit tama ang dahilan. May CCTV, sabi ni Tomas, pilit kumalma. Makikita po dun. Biglang nagbago ang mukha ni Garrick. Sandaling nawala ang ngiti. CCTV? Ulit niya, kunwari nag-iisip. Ewan po kung gumagana yun ngayon. Naramdaman ni Tomas ang hilo. Parang unti-unting lumilihis ang katotohanan sa harap ng mata niya. Parang may kamay na humihila sa kanya pababa. Sergeant Palomo tumingin sa paligid, saka tumingin kay Nestor. Sir, mabigit ang boses niya. Sumama ka muna sa akin, magpa-blatter tayo. At ikaw, turo niya kay Tomas. Sumama ka in, kailangan ng statement. Opo, sagot ni Tomas kahit nanginginig. Habang palabas sila, naramdaman ni Tomas ang tingin ng matanda sa kanya. Hindi ito galit, hindi rin ito takot. Parang sinusukat lang ang tunay niyang pagkatao sa gitna ng gulo. Pagkatapos ng blotter, gabing-gabi na. Pagbalik ni Tomas sa La Celestina para kunin ang gamit niya, sinalubong siya ng malamig na mukha ni Cresta. Tomas, sabi nito, formal, hawak ang isang papel. Effective immediately, terminated ka. Misconduct, physical assault inside the premises. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Tomas. Ma'am, hindi assault yun. Tinulungan ko po yung matanda. Sumingit si Garrick, nakapamiwang. Tomas, wag mo nang palalimin. Pinahiya mo ang restaurant. Kung gusto mong hero moment, sa labas ka sana nag-acting. Napatingin si Tomas kay Garrick, nanghinginig ang labi. Paano po nanay ko? Kapatid ko? Paano po yung... Hindi na problema ng kumpanya yan. Sagot ni Cresta, malamig. May proseso, pwede kang magreklamo, pero sa mayon, tapos na. Sa labas, malamig ang hangin. Nanginginig si Tomas hindi lang sa lamig, kundi sa bigat ng biglaang pagkawala. Sa bulsa niya, muling nag-vibrate ang cellphone. Sabi ko sa'yo, may tao ako dyan mamaya. Napapikit si Tomas. Umuwi siyang bitbit ang papel ng pagkasibak. Ang takot na parang kumakain sa kanya at ang tanong na hindi niya masagot. Tama ba ang ginawa ko kung kapalit nito ang buhay ng pamilya ko? Sa likod ng restaurant sa may kanto, nakita niyang may dalawang lalaking nakatambay, mga matang naniningil bago pa man magsalita. At sa malayo, sa loob ng ilaw ng restaurant, nakita niya sa bintana ang matandang tinulungan niya. Tahimik na nakatayo, tila may iniisip, tila may gustong gawin, ngulit hindi pa gumagalaw. Hindi pa alam ni Tomas na ang gabing ito ang magiging simula ng pagbagsak niya at sa parehang oras ang unang pintig ng pag-angat na hindi niya pa kayang paniwalaan. Hindi pa man tuluyang nakakalayo si Tomas sa likod ng La Celestina, ramdam na niya ang dalawang matang nakadikit sa kanya. Hindi yung matang mausisa ng customer, kundi yung matang naniningil na parang may resibo ng pagkatao mo. Sa dilim ng kanto, nandun sila. Si Don Don Bae, ang maliit pero matalim magsalita at ang dalawa niyang kasama.
Si Kiko Sarmiento, malapad ang balikat at laging may ngising walang saya. At si Naps Lioren, payat pero mabilis ang kamay at mabilis ding magbanta. Hindi na nila kailangang lumapit ng todo para maramdaman ni Tomas ang lamig. "O Tomas," bungad ni Dondon, nakasuksok ang kamay sa bulsa na parang may hawak na kapangyarihan. "Ayos sinibak ka pa. E di mas lalo kang wala ng dahilan para hindi magbayad." Napalunok si Tomas. Nasa bulsa pa rin niya ang papel ng termination, gusot na sa pagkakahawak. "Kuya Dondon, bigyan niyo po ako ng konting araw. Kailangan ko lang pong konting araw," singit ni Kiko, tumawa ng mababa. "E di sana nagbilang ka ng konting araw bago ka umutang." "Tama na," sabi ni Dondon sabay tingin kay Tomas, ulo hanggang paa. "Alam mo, hindi naman ako masamang tao, business lang. Pero kapag ginawa mong drama, napipilitan akong gawing lesson." Humakbang si Naps palapit, halos dumidikit. "Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Wala na, di ba? E di, saan mo kukunin?" Napapikit si Tomas sandali. Sa isip niya si Mikael na may tuition, si Erlinda na kailangan ng gamot, at ngayon siya naman na walang trabaho. Parang sabay-sabay naghihila pababa. "Maghahanap po ako bukas," sabi niya pilit matatag. "May mga restaurant pa po." Tumawa si Dondo na parang nakakaawa ang narinig. "Ay oo, hanap ka. Pero ngayon, may usapan tayo." Tinapik ni Dondo ng balikat ni Tomas. Hindi marahas, pero may bigat. "Mamayang 10:00 sa bahay niyo para mag-ayos tayo. Huwag kang magpapalit. Ayoko nang sinasayang oras ko." Walang nagawa si Tomas kundi tumanggo. Pag-alis ng 3, saka lang niya naramdaman ang panginginig ng tuhod niya. Umuwi siyang parang may dalang bato sa likod. Bawat hakbang may kasamang takot. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Alma Dizon. Kapitbahay nilang matagal nang nakikita ang paghihirap nila. May hawak itong tabo galing sa paglalaba at halatang nag-aalala. "Tomas, anak, bakit ganyan mukha mo? Nakita kita kanina, may mga lalaking parang hindi maganda ang tingin." "Okay lang po, Tita Alma. Pagod lang." "Pagod?" Umiling si Alma. "Huwag mo kong lulukohin. Nandito nanay mo nag-aalala. Kanina pa tanong ng tanong kung nakauwi ka na." Pumasok si Tomas at agad niyang narinig ang ubo ni Erlinda sa loob. Lumabas ang nanay niya, nakasuot ng lumang saya at cardigan, hawak ng isang basong tubig. Halata sa mata ang puyat at kaba. "Anak, bakit ka nang tagal? May nangyari ba?" Hindi na kinaya ni Tomas ang buong katotohanan, pero hindi rin niya kayang magsinungaling ng buo. Umupo siya sa maliit na upuan at huminga ng malalim. "Ma, natanggal po ako." Parang bumagsak na plato sa katahimikan. Namutla si Erlinda. "Ha? Bakit? Anong ginawa mo?" Walang ibang tunog kundi ang tiktik ng lumang electric fan. Sa sulok, si Mikael, 16, lumabas mula sa kwarto, hawak ng notebook, halatang nakinig. "Kuya," mahina ang tanong nito. "Anong nangyari?" "May magnanakaw po, ma." Paliwanag ni Tomas. Nanginginig ang boses. "Kinuha yung wallet ng matanda. Hinabol ko. Napasuntok ko. Pero sinibak ako. Pinapalabas nila ako ang may kasalanan." Napahawak si Erlinda sa dibdib. "Diyos ko, Tomas, bakit ikaw pa?" Hindi dahil galit, kundi dahil takot. Takot sa bukas na walang sigurado. "Ma, hindi ko po kayang pabayaan," sagot ni Tomas. Matanda po, hindi na niya kayang lumaban. Kami, sabat ni Mikael, hindi pabalang, kundi basag ang boses. "Paano tayo ngayon, kuya?" Napayuko si Tomas. "Gagawan ko ng paraan," ulit niya. Pero ngayon, kahit siya, hirap paniwalaan ang sarili. Hindi pa man sila nakaka-recover sa balita, kumatok ng malakas sa pinto. Isang katok na hindi nagtatanong kung pwede, nagsasabing, "Andito na kami." Si Dondon. Pagbukas ni Tomas, pumasok agad ang 3 na parang kanila ang bahay. Napatayo si Alma Dizon sa labas, nakasilip,
nanginginig sa takot pero pilit matapang. "Dondon," sabi ni Alma. "Huwag naman dito, may matanda sa loob." "Alma," putol ni Dondon, sabay ngiti na walang init. "Huwag kang makialam kung ayaw mong madamay. Nire-respeto kita, pero respeto lang hanggang dyan." Lumapit si Erlinda, pilit tumayo ng tuwid. "Ano po bang kailangan nyo? Pwede po ba?" "Nanay," sabi ni Dondon, biglang nagbago ang tono, kunwari magalang. "Pasensya na, pero may utang ang anak nyo, at ang utang binabayaran." "Kuya Dondon," singit ni Tomas, halos pakiusap, "huwag nyo na po silang idamay." "Hindi ko sila dinadamay," sagot ni Dondon. "Ikaw ang damay nila." Umupo si Dondon sa lamesang kawayan, saka kinatok sa ibabaw nito na parang nasa opisina. "Ganito, may dalawang opsyon. Una, bayad ka mayon kahit kalahati. Pangalawa, magbigay ka ng kolateral." "Kolateral?" ulit ni Tomas, nanlaki ang mata. "Gadget," singit ni Naps, sabay tingin sa cellphone ni Mikael. "O kaya, yung TV." Napatras si Mikael. Hinawakan ang cellphone. "Kuya, project ko po to." "Walang project sa utang," singhal ni Kiko, lumapit ng isang hakbang. Nang makita ni Erlinda na papalapit si Kiko, bigla siyang napahawak sa dibdib at napaupo. "Tomas," hinihingal siya. "Nahihilo ako." "Ma," sigaw ni Tomas, agad lumapit. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang nanay niya. "Ma, tignan mo ako. Huminga ka." Pero hindi na maayos ang paghinga ni Erlinda. Namumutla, pinapamisan, parang may kung anong sumisikip sa loob. "Tita Alma!" sigaw ni Tomas palabas. "Tulungan niyo po kami. Tawag po kayo ng tricycle. Dalhin natin si Ma sa ospital." Nagmadali si Alma. "Sige, sige!" Si Dondon, imbis na umurong, tumayo at tumingin sa eksena na parang nanunood lang. "Oh, ayan, kita mo, kapag may utang, lahat nagkakagulo." Galit ang umakyat sa dibdib ni Tomas, pero pinigil niya. Hindi ngayon, hindi dito. Ang kailangan niya, mailigtas ang nanay niya. Pagdating sa ospital, sa ER, sinalubong sila ng nurse na si Marel Puno. Mabilis kumilos. "BP natin, mabilis. Sir, dito po." Habang tinutulak si Erlinda sa stretcher, halos mabaliw si Tomas sa kaba. Si Mikael, nasa gilid, iyaking natahimik, pilit matatag pero halatang natatakot. Makalipas ang ilang minuto na parang isang oras, lumabas ang doktor, si Dr. Selwyn Marasigan, nakasuot ng puting coat, mukhang seryoso pero hindi manghuhusga. "Sino ang kasama?" tanong niya. "Ako po," sagot ni Tomas, halos hindi makalunok. "Stable na siya," sabi ni Dr. Selwyn, pero may kasunod na bigat. "Pero nag-spike ang BP, stress-induced. Kailangan niyang iwasan ang matinding alalahanin. Maintenance niya kailangan tuloy-tuloy at kailangan ng pahinga." Napayuko si Tomas. "Dok, pasensya na po. Wala po akong..." "Hindi ko kailangan ng dahilan," putol ni Dr. Selwyn, mas malumanay. "Ang kailangan ko, plan. Paano niyo siya aalagaan?" Walang nasagot si Tomas ng ilang segundo. Sa isip niya, wala siyang trabaho. May utang, may banta, at ngayon may babala pa. Paglabas ni Tomas sa hallway para huminga, doon niya narinig sa kabilang dulo ang boses ng isang taong pamilyar, si Cresta Yusay. Hindi niya alam kung nagkataon o sinadya, pero nakita niya si Cresta sa may information desk, kausap ng isang lalaki na nakabarong, si Mr. Dionane Magsalin, manager ng ibang restaurant na minsang inaplayan niya dati. "Oo, Dionel," sabi ni Cresta. Pa-casual lang pero halatang may intent. "Kung mag-a-apply sa'yo na Tomas Elcano, ingat ka, mainitin ng ulo.
nag-eskandalo sa La Celestina. Parang sinuntok ulit si Tomas, pero sa loob naman. Lahat ng pag-asa niya, parang sinasara nila bago pa man siya makalapit. Ma'am Cresta, biglang tawag ni Tomas. Nilapitan niya. Bakit niyo po ginagawa yan? Lumingon si Cresta. Nagulat sandali pero mabilis bumalik ang composed na mukha. Tomas, nandito ka pala. Pinapakalat niyo po na masama ako. Tinulungan ko lang po yung matanda. Tulungan? Ngumiti si Cresta. Malamig. Tomas, may image ang kumpanya at ikaw, sumira ka ng image. Natural, mag-iingat ang ibang employer. Kasalanan ko pa po na may magnanakaw. Halos pumutok ang dibdib ni Tomas. Sumingit si Mr. Dionel, alanganin. Tomas, di ba may proseso naman? Baka wala na Dionel. Putol ni Cresta, sabay talikod. Good luck, Tomas. Naiwan si Tomas sa hallway, parang pinutulan ng ilaw. Bumalik siya sa upuan malapit sa ER. Katabi si Mikael na hawak ang kamay ng nanay nila. Doon, sa gitna ng pagod at amoy ng antiseptic, may lumapit na babae. Hindi siya nurse, hindi rin doktor. Maayos ang damit, simple pero classy, at may tindig na sanay sa korte o opisina. May dala siyang maliit na folder. Si Tomas Elcano? Tanong niya, magalang. Tumayo si Tomas, nagtataka. Opo, ako po. Inaanyayahan ko lang po kayo, sabi niya, sabay abot ng calling card. Attorney Mabelen Carrasco. Huwag po kayong matakot, may taong gustong makipag-usap sa inyo. Attorney? Namutla si Tomas. Bakit po? May kaso po ba ako? Wala, sagot ni Attorney Carrasco. Diretsahan. At kung meron man, hindi yun ang pakay ko. Ang pakay ko ay yung ginawa nyo. Sa likod niya, may isang lalaking naka-semi-formal. Tahimik lang. Si Noel Ibarra, driver ayon sa postura. Nakatayo siya ng malayo, parang bantay na hindi nakakatakot. Yung ginawa ko? Ulit ni Tomas, gulong-gulo. Tumanggo si Attorney Carrasco. May tinulungan kayong matanda at may mga nakakita. Kung may oras kayo bukas, kahit 30 minutos, sa cafe malapit sa Quezon Avenue. Sasabihin ko ang detalye pero mas mabuting doon na. Napatingin si Tomas kay Mikael saka sa pintuan ng ER kung nasa ng nanay niya. Ma'am, hindi ko po alam kung... Alam ko pong mahirap, singit ni Attorney Carrasco. Mas lumambot ang boses. Tomas, minsan kasi, Tomas, ang isang mabuting ginawa, bumabalik hindi para suklian ka ng pera, kundi para buksan ang pintong akala mo, sarado na. Kinabukasan, matapos ng magdamag na halos hindi siya nakatulog sa upuang bakal, iniwan muna ni Tomas si Erlinda sa ward kasama si Mikael at si Alma Dizon na nag-volunteer na magbantay saglit. Lumabas siya, dala ang card ni Attorney Carrasco na parang tiket sa isang mundong hindi niya kilala. Sa cafe, tahimik. May amoy ng brewed coffee at tinapay. Nandun na si Attorney Carrasco sa sulok at sa tamat niya, ang matandang tinulungan niya. Pero ngayon, mas tuwid ang upo, mas malinaw ang tingin, at kahit pareho ang simpleng polo, parang mas buo siya. Parang hindi na siya yung matandang pwedeng baliwalain. Umupo ka, Tomas, sabi ng matanda, mababa ang boses. Umupo si Tomas, halos hindi makahinga. Sir, kayo po. Tumanggo ang matanda. Ako yung matandang tinulungan mo. Pasensya na po, nadawit pa po kayo. Sinibak po ako dahil doon. Alam po, sagot ng matanda. Walang emosyon pero may bigat. At hindi dapat ganun. Nanlaki ang mata ni Tomas. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Parang may lihim na hindi pa sinasabi. May mga bagay na madaling malaman kapag sanay kang magmasdan. Sumingit si Attorney Carrasco, mahinahon. Tomas, gusto lang naming malinaw sa inyo. Hindi kami nandito para manumbat o magpanggap na savior. Nandito kami dahil may nakita kaming karakter. Tomas, sabi ng matanda, diretsahan. Ang pangalan ko ay Severo Almeda. Parang huminto ang mundo ni Tomas. Parang may tunog ng balita sa TV na biglang pumasok sa ulo niya. Almeda Group,
Almeida Foundation, Severo Almeida. Ang pangalang minsan niyang nabasa sa dyaryo habang nag-aabang ng jeep, pero hindi niya inakalang magiging tao sa harap niya. Nagbibiro po ba kayo? Halos pabulong na sabi ni Tomas, nanginginig. Hindi ngumiti si Mang Severo. Hindi niya kailangan. Hindi ako nagbibiro. Napatingin si Tomas kay Attorney Carrasco, naghahanap mang pagtanggi. Pero ang nakita niya ay katahimikang kumpirmasyon. At sa sandaling iyon, habang nasa isip niya ang utang, ang paninira, ang ER, ang pagkasibak, biglang dumagsa ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang matandang dinulungan niya sa La Celestina ay hindi lang pala matanda. Isa pala siyang pangalan na kayang magpaikot ng buong bansa. Sa loob ng kafe, biglang naging mabigat ang hangin. Si Tomas, nakaupo sa harap ni Mang Severo, ay parang nilulunod ng sariling hininga. Naririnig niya ang mahinang tunog ng coffee grinder sa counter, ang bulungan ng dalawang customer sa kabilang mesa at ang pagpatak ng yelo sa baso. Pero lahat yun parang malayo. Ang malapit lang sa kanya ay ang salitang Almeida na umiikot sa ulo niya na parang kampana. "Sir, kayo po yung nasa balita?" Hirap na hirap niyang tanong, halos pabulong. Tumanggo si Mang Severo, hindi mayabang, hindi rin nagmamalaki. "Ako." "Pero bakit po kayo nandun sa restaurant na mag-isa? Bakit po noodles lang?" Napailing si Tomas. "Hindi ko pong maintindihan." Sumandal ng bahagya ang matanda. Magkapatong ang kamay. "May mga bagay akong gustong makita nang hindi ako kilala. Kapag kilala ka, Tomas, lahat ng tao nag-aayos ng maskara. Kapag hindi ka kilala, lumalabas ang totoo." Sumingit si Attorney Mabelin Hasco. Maingat ang boses na parang laging may limit ang emosyon. Sa madaling salita, Sir Severo checks his businesses personally, hindi para manakot, para malaman kung sino ang tao kapag walang kamera, walang show. Napatingin si Tomas sa sariling mga palad. Naalala niya ang hiya ng pagkasibak, ang papel sa bulsa, ang boses ni Cresta na nagpapakalat ng kasinungalingan. "Sir, sinibak po ako. Pati hinahabol pa po ako ng utang. Na-ER po si Ma. Hindi ko po alam kung anong gagawin." "Alam ko," sabi ni Mang Severo, diretso. "At hindi ko gustong maging istorya lang yan na may bilyolaryo at mahirap na biglang yumaman. Hindi ako mahilig sa palabas." Bahagya siyang yumuko, mas naging seryoso. "Pero gusto kong bigyan ng pagkakataon ang taong tumindig sa tama kahit siya ang talo." Parang may kumirot kay Tomas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa salitang pagkakataon. Matagal na niyang hindi naririnig yun. "Anong pagkakataon po?" tanong niya. "Trabaho," sagot ni Mang Severo. "Pero hindi basta trabaho." Napatigil si Tomas. "Sir, pasensya na po. Ayokong magmukhang oportunista, pero hindi ito limos," putol ng matanda. Mabigat ang boses. "Training ito. May sisimulan kang proseso. Tatapatan mo ng pagod at disiplina. Kung bumagsak ka, babagsak ka dahil hindi ka handa. Hindi dahil may nanghila sa'yo." Kinuha ni Attorney Mabelin Carrasco ang folder at inilapag sa mesa. "Hospitality arm ng Almeida Group," paliwanag niya. "May training program. Under operations. Ang direktor na hahawak sa'yo si Helena S. Romualdez. Strikto siya. Hindi siya madaling ma-impress." "Helena Romualdez?" Ulit ni Tomas. Parang pangalan pa lang. Nakaka-pressure. Kung tatalagang mabait ka lang dahil kailangan mo, hindi ka tatagal. Pero kung mabait ka dahil ganun ka talaga, may lugar ka. Nang sandaling iyon, gusto sanang umiyak si Tomas, pero pinigilan niya. Hindi siya pwedeng bumigay sa harap ng taong hindi pa niya kilalang nabuo. Kaya ang lumabas na lang ay isang tanong na puno ng takot. "Sir, paano po si Ma? Nasa ospital po siya. Paano po yung gastusin?" Dumampi ang tingin ni Mang Severo sa kanya. Hindi malumbot, pero may bigat ng pagkaunawa. "May foundation kami. May medical assistance pathways. Pero hindi ko gagawin yan na parang sinasagip ka lang. Kakausapin ka namin sa tamang paraan.
May mga taong hahawak. Kailangan mo lang humarap sa kanila. Tumanggo si Tomas, dahan-dahan. Parang unti-unting nagiging totoo ang imposible. Pero bago siya tuluyang umasa, biglang bumalik sa kanya ang isang bagay. Sir, yung mga nanira po sa akin, sila po, hindi po pwedeng ganun lang. Doon bahagyang numiti si Attorney Mabelen Carrasco. Diyan papasok ang trabaho ko. Kinagabihan, bumalik si Tomas sa ospital. Sa ward, mahina pa rin si Erlinda, pero mas stable. Nakaupo si Michael sa gilid ng kama, hawak ng lumang rosaryong bigay ng lola nila. Nandoon din si Alma Dizon, may dalang lugay at tsinelas, parang laging nagiging pamilya kapag kulang ang mundo. Kumusta? Tanong ni Mikael, tumayo agad. Umupo si Tomas sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng nanay niya. Ma, may nakuusap ako. Namulagat si Erlinda, mahina ang boses. Sino anak? Huminga si Tomas. Yung matandang tinulungan ko sa restaurant. Yung ugod-ugod? Singit ni Alma, napabuka ang bibig. Opo, sagot ni Tomas. Ma, siya po si Mang Severo Almeda. Parang hindi agad nag-register. Ha? Si Mikael ang unang nakapagsalita. Yung Almeda? Yung sa TV? Tumango si Tomas. Oo. Nanlaki ang mata ni Erlinda at kahit mahina siya, pilit niyang umangat ang ulo. Anak, baka naman... Hindi po, mabilis na sagot ni Tomas. May abogado po kasama. May imbitasyon. Training work. Hindi po instant, pero may chance. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ni Tomas ang luha sa mata ng nanay niya. Hindi luha ng takot, kundi luha ng pag-asa. Salamat sa Diyos, pabulong ni Erlinda. Salamat. Kinabukasan, unang beses niyang pumasok sa isang building na parang hindi para sa tulad niya. Glass walls, tahimik na elevators, receptionist na nakasmile na parang trained din sa dignidad. Dinala siya ni Noel Ibarra sa meeting room sa 18th floor. Hindi si Mang Segero ang sumalubong, kundi isang babaheng may matalim na ayos, si Helena S. Romualdez. Mr. Elcano, bungad ni Helena, walang emosyon pero malinaw ang boses. Umupo ka. Umupo si Tomas, halos tuyo ang lalamunan. Tinignan siya ni Helena mula ulo hanggang paa, parang binabasa ang buong pagkatao niya. Narinig ko ang nangyari sa La Celestina. Narinig ko rin kung paano ka tinanggal. Napatigil siya saglit. Pero hindi ako naniniwala sa kwento. Naniniwala ako sa performance. Opo, sagot ni Tomas. Handa po akong patunayan. Good, sagot ni Helena. Kasi hindi ka special dito. Walang bilyonaryo card. Kung may pribilehiyo ka man, ang pribilehiyo mo ay pagkakataon. At ang pagkakataon, pinagbabayaran ng effort. Tumango si Tomas ng paulit-ulit. Oto, in 3 months, patuloy ni Helena, iikot ka sa operations, service, front desk, basic compliance. Hindi ka agad ilalagay sa posisyon. Lahat dadaan sa proseso. Kung bumagsak ka, lalabas ka dito na mas may alam pero hindi ka namin aalagaan sa katamaran. Opo, ulit ni Tomas. Mas buo ang boses. Hindi po ako tatamarin. Sa labas ng meeting, sinalubong siya ng isang lalaking may chef's jacket na malinis ang tahi, malalim ang boses. Chef Antero Lacuesta. Siya ang magiging isa sa mga magtuturo sa kanya sa service standards. Hoy, ikaw yung Elcano. Opo, chef. Tinapik siya ni Chef Antero sa balikat, hindi sobrang lambing pero hindi rin marahas. Narinig ko yung suntok mo, pero dito hindi ka mao ang puhunan mo, disiplina. Opo, chef. May training schedule ka, sabay abot ni Chef Antero ng papel. At isang bagay, huwag kang mahihiya sa pagiging bago, pero huwag kang aarte na alam mo lahat. Ngumiti si Tomas, bahagya. Salamat po. Sa kabilang pag-angat ng bagong simula, kumalaw din ang kabilang linya ng laban, ang legal.
Sa opisina ni Attorney Carrasco, kasama si Tomas at si Sergeant Palomo Valles, pinag-usapan nila ang complaint. Illegal dismissal, sabi ni Attorney Carrasco, tinuturo ang mga dokumento. At defamation, ang mahalaga, evidence. Sabi ni Tomas, may CCTV, sabi ni Sergeant Palomo, seryoso. Pero narinig ko sa loob, parang itinatago. Exactly, sabi ng attorney. We'll request formally. Kapag tumanggi, mas lalo silang madadali. At kung may sabwatsan, lalabas yan. Habang inaayos nila ang mga papeles, tumunog ang phone ni Tomas. Unknown number na naman. Pagbukas niya, nanigas siya. Don Bay. Akala mo nakatakas ka. Ospital pa lang, alam ko na. Mag-ingat ka. Baka pati panayo mo, madamay. Pumintig ang ulo ni Tomas. Nanginginig ang kamay niya. Ma'am, sabi niya kay Attorney Carrasco, nanghahamon na po sila. Hindi nagulat si Attorney Carrasco, parang inaasahan. Sino? Don Bay, sabi ni Tomas. Kolektor, may mga kasama. Tumango si Sergeant Palomo, kumunot ang ulo. Kilalang grupo yan, petty intimidation. Pero kapag umabot sa ospital, ibang usapan na. At umabot nga. Isang hapon habang papasok si Tomas sa ward para dalhan ng prutas si Erlinda, nakita niya sa lobby ang aninong pamilyar. Sina Kiko at Naps nagtatanong-tanong sa guard desk, parang naghahanap ng kwarto. Bago pa man siya makagalaw, may boses na sumalugong sa kanila. Mas malalim, mas may otoridad. Hanggang dito na lang kayo. Isang lalaking matipuno ang lumitaw. Naka-uniform ng security pero halatang may training. Berto Laksamana, pakilala niya kay Tomas ng mabilis, sabay harang kina Kiko at Naps. Hospital security lead ngayon, may report na may nangi-intimidate. Anong intimidate? Palusot ni Kiko, nangingisi. Bisitahin lang namin si Kuya Tomas. Bawal, matigas na sagot ni Berto. At kung may gusto kayong sabihin, sa labas, at may pulis. Kasunod ni Berto, dumating si Captain Isagani Tioseco, police liaison, kasama si Sergeant Palomo. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Captain Isagani. Malamig ang tingin. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Naps. Wala po sir, paalis na. Good, sagot ni Captain Isagani. At kung babalik kayo, may reklamo na kayo sa desk ko. Umatras ang dalawa, umalis na parang basang sisiw. Nang makalayo, sakalang huminga si Tomas, pero hindi pa rin siya mapakali. Ang mga ganitong tao, hindi basta sumusuko. Pag-akyat niya sa ward, nakita niya si Erlinda na nakatingin sa bintana, parang may dinadalang takot. Anak, mahina ang boses. May mga lalaking nagtanong kanina. Lumuhod si Tomas sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay niya. Ma, wag po kayong matakot. May tumutulong na po sa atin. Talaga? Nanginginig si Erlinda. Opo, sagot ni Tomas. Hindi na po tayo mag-isa. Sa gabing iyon, dumalaw si Nenia Cruz sa ospital. Dala ang maliit na supot ng pastries. Hindi ko alam kung bawal dito, pero pagkain to para sa pag-asa. Ngumiti si Tomas, pagod na pagod. Nenia, bakit ka nandito? Umupo si Nenia sa bench. Kasi alam kong kapag ikaw ang nadapa, hindi ka basta tumatayo kung walang umaalalay. At Tomas, hindi mo kasalanan na mabait ka. Napayuko si Tomas at doon na siya tuluyang napaluha. Hindi yung hagulgol, kundi yung tahimik na luha ng taong matagal nang pinipigilan ng lahat. Pagkabukasan, unang araw niya sa training floor. Suot niya ang simpleng corporate trainee ID. Sa hallway, dumaan si Helena Romalduez at tumigil sandali. Remember, Elcano, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging consistent. Opo, Ma'am Helena. Consistent po ako, lalo na sa pagbangon. At habang nagsisimula siyang matutong lumakad sa mundong mas malaki sa dati niyang kinasanayan, habang sa kabilang kamay ay hawak pa rin niya ang sakit ng kahapon, unti-unti niyang nakamdaman may laban pa pala na pwedeng ipanalo nang hindi dumudugo ang kamao, kundi umuusad ang buhay. At habang nagsisimula siyang matutong lumakad sa mundong mas malaki sa dati niyang kinasanayan, habang sa kabilang kamay ay hawak pa rin niya ang sakit ng kahapon, unti-unti niyang naramdaman may laban pa pala na pwedeng ipanalo nang hindi dumudugo ang kamao, kundi
umuusad ang buhay. Lumipas ang mga linggo, naging rutina ang training, hindi yung rutang madali, kundi rutang paulit-ulit na hinihigop ang lakas mo hanggang matira ang disiplina. Sa umaga, orientation at compliance. Sa tanghali, service drills sa ilalim ni Chef Antero La Cuesta na tila walang alam sa salitang pwede na. Sa gabi, minsan ay bumabalik siya sa ospital, minsan naman ay diretso sa maliit nilang bahay para bantayan ang nanay niya, pakalmahin ang kapatid at pigilan ang sarili na magpahinga ng sobra. Hindi ka pwedeng huminga ng malalim dito, Elcano. Huminga ka lang kapag siguradong hindi ka babagsak. Pero kung babagsak ka, tumayo ka ulit. Hindi mo kailangan ng palakpak. Opo, Ma'am Helena, sagot ni Tomas, pawis ang noo. At sa likod ng lahat ng iyon, gumagalaw ang kabilang laro, ang legal. Sa opisina ni Attorney Ma Belen Carrasco, unang beses naramdaman ni Tomas na ang katotohanan ay pwedeng ipaglaban ng maayos, hindi sa sigaw, kundi sa papel at ebidensya. Nandon si Sergeant Palomo Valles, dala ang police notes, at si Captain Isagani Tiuseco, nakaupo na parang pader na hindi basta natutumba. May schedule na ang mediation, sabi ni Attorney Carrasco habang itinuturo ang calendar. At pagkatapos niyan, hearing. Ang mahalaga, Tomas, kumalma ka. Hayaan mong magsalita ang facts. Kumalma? Mapait na ngiti ni Tomas. Ma'am, araw-araw ko pong pinipigilan ang sarili ko. Pero kapag naaalala ko yung sinabi ni Cresta, yung paninira, lalabas yan. Matatag na sagot ni Captain Isagani. Kapag may sindikato ng paninira sa loob, madalas may butas. At kapag may butas, dun sumisilip ang totoo. Isang hapon, dumating ang balitang matagal nilang hinihintay. Na-secure ang CCTV copies sa pamamagitan ng formal request. Nagsumigaw sa loob ni Tomas ang relief, pero hindi pa yon ang dulo. Kailangan pa rin nilang ipakita sa harap ng tamang tao. Dumating ang araw ng mediation. Sa isang conference room na malamig ang aircon at malamig din ang titig ng mga taong sanay magpanggap, muli niyang nakita sina Garrick Montalban at Cresta Yusay. Si Garrick, nakabarong, ngiting confident na tila walang ginawang mali. Si Cresta, naka-blazer, dala ang folder na parang siya pa ang biktima. Mr. Elcano, sabi ng mediator, ang layunin natin ay ayusin ito ng mapayapa. Napatingin si Tomas kay Attorney Carrasco. Tumanggo ito, senyas na wag bibigay sa emosyon. Kami ang nasira ang reputasyon, bungad ni Cresta, mahinahon. We had to protect the brand. He assaulted someone inside the premises. Sumingit si Garrick, kunwari malungkot. Tomas, hindi ko alam bakit mo ginawa yun. Pinagsabihan kita, pero pinili mong mag-eskandalo. Parang may apoy sa dibdib ni Tomas, pero pinigilan niya. Ma'am, sabi niya, diretso sa mediator. May magnanakaw po, yun po ang totoo. Allegation, sagot ni Cresta, mabilis. Doon tumayo si Attorney Carrasco. Not an allegation, evidence. Inilapag niya ang printed frames at USB. We have CCTV footage and we have a witness. Napatigil si Garrick. Bahagyang kumislot ang panga niya. Witness, ulit ng mediator. Pumasok sa pintuan si Ramil Dazo, busboy na minsang nakayuko sa utos ni Garrick. Ngayon, nanginginig pa rin pero mas tuwid na ang balikat. Kasunod niya, isang babae mula sa labor office na nagpaalala sa kanya tungkol sa proteksyon. Ramil, mahinahon ang tanong ng mediator. Anong nalalaman mo? Huminga ng malalim si Ramil, halos mabulol. Sir, totoo po na may dumukot. Si Nestor Quijano po. At si Sir Garrick po, binabantayan niya po si Kuya Tomas para maipitin. Biglang tumaas ang boses ni Garrick. Sunungaling ka, binabayaran ka ng kampo nila. Napaatras si Ramil, pero tumayo si Captain Isagani, malamig ang mata. Umupo ka, Garrick, kung ayaw mong nang madagdagan ng problema mo. Tumahimik si Garrick, pero kitang-kita ang takot sa gilid ng mukha. Tuloy, sabi ni Attorney Carrasco, malumanay kay Ramil. Lumunok si Ramil. Si Ma'am Cresta po,
pinapapirma niya po kami ng incident report na iba ang kwento. Sabi niya, kung gusto mong manatili sa trabaho, sundin mo. Napapikit si Tomas, hindi dahil gulat, kundi dahil ang bigat ng katotohanan kapag naririnig mo sa bibig ng taong dati ring takot. Doon pinatugtog ni Attorney Carrasco ang CCTV clip. Malinaw, si Nestor umaaligid, si Mang Severo papalapit sa cashier, ang dukot, ang habol, ang wallet na bumabagsak, at ang suntok. Hindi unang ginawa, kundi huling pagpigil. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita, pati ang mediator na bahawak sa ballpen na parang naghahanap ng tamang salita. Cresta ang unang bumawi, pero halatang nanginginig ang tono. Even if there was theft, physical violence is still self-defense and defense of another, sagot ni Attorney Carrasco. And the company terminated him without due process, then proceeded to defame him by contacting other employers. Sumingit si Mr. Dionel Magsalin, manager na naging saksi sa ospital sa pamamagitan ng affidavit. Totoo po, sabi sa record, narinig ko si Ma'am Cresta na sinasabihan akong huwag tanggapin si Tomas dahil mainitin ang loob. Nanlaki ang mata ni Cresta. That was professional caution, professional sabotage, malamig ang sagot ni Captain Isagani. Hindi natapos sa mediation, umabot sa hearing, doon na tuluyang gumuho ang maskara. Lumabas ang email trails ng internal CCTV request logs, may attempts na i-delay at i-deny. Lumabas ang pattern ng mga petty theft incidents na tila lagi na lang may gulo para mapilitan ang security upgrades at kumita ang ilang tao sa loob. At ang pinakamalaking dagok, nahuli si Nestor Quijano sa isa pang insidente, isa pang dukot sa mall na nauwi sa arrest. Sa police statement, lumutang ang pangalan ni Garrick at Cresta bilang contacts. Nang minsang nagbibigay ng signal kung kailan abala ang cashier area. Hindi man iyon sapat para ikulong agad sila sa lahat ng bagay. Sapat iyon para durugin ang kredibilidad nila. Paglabas ng desisyon, tumawag si Attorney Carrasco kay Tomas. Tomas, sabi niya sa telepono, nanalo tayo. Illegal dismissal, may back pay, may damages for defamation. Napaupo si Tomas sa training lounge. Parang biglang naubusan ng buto ang tuhod. Ma'am, salamat po. Wag sa akin, sagot ng attorney. Magpasalamat ka sa sarili mo. Hindi ka sumuko. Ilang araw pagkakarapos, kumalat sa industry ang balita. Natanggal si Garrick Montalban, kasama ang HR supervisor na si Cresta Isay. Na-revoke ang ilang professional clearances nila sa network at kinasuhan sa labor at civil fronts. Walang fireworks, pero may tahimik na hustisya. Samantala, sa bahay, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Erlinda. Naging consistent ang gamutan, salamat sa medical assistance pathway ng foundation. Sa isang maliit na chapel ng ospital, hinawakan ni Erlinda ang kamay ni Tomas at umiyak. Anak, akala ko matatapos na tayo sa dilim. Hindi pa po, sagot ni Tomas, pinipigilan ng luha. May araw pa. At dumating nga ang araw para kay Mikael. Isang umaga, may sulat na dumating. Scholarship grant, tuition at allowance. Inimbitahan sila sa orientation sa Almeda Foundation. Doon nila nakilala si Sister Yvonne Paredes, program head, na may boses na malambot pero kayang magpatayo ng puso. Mikael, sabi ni Sister Yvonne, nakangiti, hindi ito awa. Ito ay tulong para maabot mo ang kaya mong abutin. Pero may kapalit, pagiging responsable. Opo, sister, sagot ni Mikael. Nanginginig ang boses sa saya. Hindi ko po sasayangin. Lumipas ang mga buwan. Naging taon. Si Tomas matapos ang 3 buwan, ang 6. Hindi naging madali. May araw na nasisigawan siya ni Helena dahil mali ang report. May araw na pinapabalik siya ni Chef Antero sa simula kahit mali ang plating protocol kahit waiter siya. May araw na gusto niyang sumuko, lalo na kapag naaalala niya kung gaano siya kababa dati. Pero tuwing uuwi siya at makikita si Erlinda na nakakatulog ng payapa,
si Mikael na nag-aaral sa mesa na may bagong notebook, at si Alma Dizon na minsan ay dumadaan lang para maghatid ng gulay. Bumabalik ang dahilan. Hanggang sa isang araw, tinawag siya ni Helena sa office. "Elcano?" sabi ni Helena, seryoso. "May opening. Assistant Service Manager sa bagong branch." Napatigil si Tomas. "Ma'am? Ako po? Hindi ka pipiliin kung hindi ka handa. Pero tandaan mo, mas mabigat ang responsibilidad kesa sa uniform." Lumunok si Tomas, saka tumanggo. "Opo, mas mabigat po. Pero kaya ko." Nang magbukas ang bagong branch, hindi siya sinalubong lang palakpakan. Sinalubong siya ng trabaho, staff scheduling, customer complaints, supplier delays, training ng bagong hires. Dito niya natutunan na ang pag-angat ay hindi pagtatakos ng pagod, pagpalit lang ng bigat. Isang gabi, matapos ang closing, lumabas siya sa likod ng branch at napatingin sa kalye. Naalala niya ang dati niyang kanto, ang 3 lalaking naniningil, ang pinto ng La Celestina kung saan siya sinibak. Tahimik siyang tumayo, saka bumuntong hininga. Hindi na gaya ng dati na parang mapuputol ang hininga niya, kundi gaya ng taong marunong ng huminga kahit may takot. At sa huling pihit ng kanyang kwento, bumalik siya sa lugar na pinanggalingan niya, hindi para maghiganti, kundi para magbigay ng pagkakataon. Sa pantry ng bagong branch, ipinakilala niya si Alma Dizon bilang pantry aide. "Si Tita Alma," sabi ni Tomas sa staff. "Matagal na pong tumulong sa pamilya O. Masipag yan at malinis sa trabaho." Napaiyak si Alma, pinupunasan ng mata gamit ang dulo ng apron. "Anak, hindi ko akalain." "Akala ko rin po," sagot ni Tomas, mahina. "Pero hindi po ako makakarating dito kung wala kayong tumayo sa tabi namin." Sa security desk, ipinwesto niya si Berto Laksamana bilang head guard. "Sir Berto, kayo po ang nagbantay sa amin nung takot na takot kami. Dito kailangan ko ng taong matapang pero may puso." Ngumiti si Berto, tumanggo. "Hindi kita bibiguin, Tomas." Sa malayo, sa kabilang gilid ng parking lot, may isang kotse na nakaparada. Sa loob, nakaupo si Mang Severo Almeda. Hindi nag-iingay, hindi nagpapakita. Tinitignan niya lang ang eksena. Si Tomas na nagbibigay ng trabaho, si Alma na nanginginig sa tuwak, si Berto na tumatayo ng tuwid. Katabi niya sa passenger seat si Attorney Carrasco. "Hindi niyo po ba siya lalapitan?" tanong nito. Umiling si Mang Severo. "Hindi niya kailangan ng anino ko habang lumalakad siya. Kailangan niya lang ng dahilan para manatiling tao." Sa loob ng branch, pinatay ni Tomas ang huling ilaw, isinara ang pinto, at saglit na tumingala sa kisame na para bang nakikita niya roon ng lahat ng araw na halos mabali siya. "Ma, nakarating tayo." At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng pagod na hindi na masakit, kundi parang medalya, tuluyan niyang naramdaman. Nabawi na niya hindi lang ang trabaho, kundi ang dangal na sinubukang agawin sa kanya.